Patuloy na iniimbestigahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang hacking incident sa kanilang Facebook page. Tiniyak naman ng PCSO na hindi ito nakakaapekto sa pag-anunsyo nila ng winning numbers ng draw result. Si Noel Talakay sa detalye. I'm happy to announce na we have now gained control again of our Facebook account. Kaya maaari na po tayo ulit tumingin ng mga information na gusto natin doon po sa ating Facebook account. Ito ang inanunsyo ni Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Mel Robles matapos mahack ang Facebook page ng gaming agency ng bansa. Merong mga sumubok pumasok at na they have gained control as an admin, kaya kahit anong gawin natin i-take down yung page ay bumabalik sila, no? Sa halip ng mga winning numbers sa loto, hubad na babae at isa pang malaswang larawan ang makikita sa My Day ng Facebook page ng PCSO. Ayon kay Robles, nagsasagawa na sila ng investigasyon sa nangyari. Kasama dito ang Department of Information Communication and Technology o DICT para matiyak na hindi na ito mauulit pa. Nagpasalamat naman si Robles sa DICT sa pagtulong sa kanila na maibalik ang kanilang FB page. Mahalaga pong maimbestigahan natin para malaman po natin kung ano mga pagkakamali natin, bakit tayo napasok, na-hack, saan tayo nag-relax, no? Hindi naman anya ito nakaapekto sa pag-anunsyo ng winning number ng draw result. Samantala, umabot na sa mahigit 230 million pesos ang jackpot prize ng 649 Lotto draw. No winner pa rin nito. Sa Huwebes o December 7 pa ang sunod na bola nito. Pero palagay ko, itong pagkakataon nito ay parang pamasko sa ating mga mananayan. Nakakaasa po kayo na ang inyong taya ay napunta po sa magandang in a good way. Sa bawat taya po ay may kawang gawa. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng PCSO, walang dapat ipangamba ang publiko para sa mga draw live streaming nito. Maliban kasi sa FB page nila, may draw live streaming din sa kanilang YouTube channel at sa PTV4. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.